Ano yun? Ate! Oy! Di ba kayo makausap? Bakit? Grabe naman yan. Alam niyo na kung bakit. Hindi ko alam Ano yan? Gabi-gabi na lang kayo nagbibidyo kayo. Nagre-reklamo na yung mga papa ko. Hindi na kami makatulog sa ginagawa niyo eh. Dati ko, di rin makapasok. Magpagawa kayo ng bahay na yung di maririnig yung video okay namin. Grabe naman yun. Ano bang tawag yung bawal na ngayon yan? Halika, sis! Di ba ano ba yung bahay na ipapagawa na hindi maririnig yung mga kapitbahay na mag-ingay? Ano tawag? Po! Ano yun? Ate! Oy! Di ba kayo makausap? Bakit? Grabe. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, kung nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt at taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsanto man lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta basta lalo na barkada. Pero maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang O dyan, bawal na rin kahit pa mainit ang panahon. Uhuli na raw ang mga geng-geng na makikitang pag-alagala sa kalsada kapag 10 oras ng gabi. Bukod dyan, bawal na rin ang mag-iinuman sa kalye at ang mga nakahubad kahit pa mainit ang panahon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Tanghaling tapat nang maabutan naming nag-iinuman sa may bangketa ang ilang lalaking ito sa Binondo, Maynila. Depensa nila, hindi naman daw sila araw-araw kung mag-inuman sa kalye. Wala lang, may sundo. Hangover. Hindi mo pa pwede magpakasagad. May trabaho pa. Pero anumang palusot, hindi na rin ito uubra sa DILG at PNP. Kasabay ng ipatutupad na Safer Cities Initiative o mas ligtas na lungsod, diretso kulungan na ang lahat ng maglalatag ng mesa at upuan sa kalsada para lang mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Ng nakahubad, pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi at pagbabawal sa videoke pagpatak ng alas 10 ng gabi. Ipag-uutos ng DILG sa mga LGU ang istriktong pagpapatupad ng mga ordinansang ito. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Magkakaiba naman ang opinyon ng ilan nating Unang-una po sa lahat, may mga anak po ako maliliit. Kasi po itong may mga pasok po yung mga bata. Check po, lalo po yung pangumaga. May pangumaga po ko ito eh. Hindi sila makatulong na maayos pag may video. Lalo po kapitbahay po namin.
Git ng DILG at PNP, ang tila gera kontra kriminalidad ay hindi nangangahulugang tumataas ang krimen sa bansa. Sa katunayan, bumaba pa nga raw ng 60% ang mga krimen sa Pilipinas kung ikukumpara mula noong 2016. The record shows bumaba talaga ang the occurrence of the focus crime. And this is attributed not only to the police but also to the different law enforcement agencies, lalong-lalo na ang ating stakeholders, the local government units. Bagay na duda ang ilan nating kababayan. Pabata ng pabata yung mga nasasangkot sa krimen. Mga riot sa gabi, yung mga nagsasolvent, karamihan. Dahil dito, magdadagdag din ng police visibility sa mga eskwelahan, transportation hubs, gimikan at iba pang lugar na mas maraming tao. Paglilinaw ng DILG, gagawin din sa buong bansa itong Safer Cities Initiative. Nagkataong lamang na sinimulan nito sa Metro Manila, lalo't lumalabas na 70% ng mga krimen ay pawang na itatala sa mga urban areas o mga lungsod. Target ng DILG na isunod ng Metro Cebu, Baguio, Bacolod at Davao City. Paalala nila sa publiko, itawag lang daw sa 911 hotline oras na may irereklamong hindi sumusunod sa nabanggit na mga ordinansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez,